So mga kaibigan, anong ating pag-uusapan ngayon? Abay, lumabas na ang totoo. Ang totoo po, magsasanib puwersa na ang Dilawan, Pinklawan at ang Marcos administration. O di ba sinabi ko na sa inyo yan? Ang susi ng lahat dyan, si Lisa Araneta Marcos. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay matalik na kaibigan at dating law partner ni Jojo Ochoa na naging executive secretary ni Noynoy Aquino. Napakatagal po nila naging law partner. So talagang mahirap po maghiwalay yan. At talaga pong nagkahiwalay sila noong 2016 dahil nga nagkaroon ng protesta si BBM laban kay Lenny at syempre pinanigan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero nagkabati nga po. Kaya nga po, doon sa gabinete, yung ano ba tawag doon, kapatid ng misis niya, ni Jojo Ochoa ay si Acuzar na ginawang housing czar. O di ba ho, nakapagtataka no, na talagang nasa kabilang kampo, isa sa pinakaunang na talagang kalihim. Tapos si Senator Ralph Recto, no, among others na natatalaka ngayon sa gabinete. So, malinaw na po ang kanilang plano. Magsasalib puwersa, Dilawan, Pinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo. Siyempre, nayanig po silang lahat. Ang balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila nagmi-meeting dahil talagang hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Ano ba ibig sabihin kasi ng 3 Duterte? Tanggapin natin, magpaplano po sila na i-impeach itong si Inday Sara matapos siguro itong kanilang gusto mangyari na mag-charter change. Inuuna lang nila yung charter change. Walang kaduda-duda, sa Kamara may numero. Pero sa Senado, ibang usapan yan. Meron pong 12 na maiiwan dyan. Yung 12 yon, napakadami namang kinampanya ni Inday Sara nung huling eleksyon. Nandyan pa yung bloke ng ni Zubiri. 7 po sila, 5 lang maiiwan. So 5 na yan. Meron pa tayong 3 PDP dyan, 8 na, no? So, tapos, kung magkakaroon pa ng 3 Duterte, di 11 na. Wala na po silang numero para tanggalin si Inday Sara Duterte bilang Vice President. So, tuloy-tuloy na talaga ang bakbakan hanggang 2028 pag-eleksyon na. Now, paano naman nangyari na yung talagang mga nagsalita ng mga matitindi laban kay PBBM, sila pa ngayon ang makikipagkampihan kay PBBM. Yan pong nagpapakita na bagamat ang mga Pinklawan at Dilawan, mga self-righteous po yan. Parang sila lang yung mga magagaling. Parang sila lang yung mga may kakayahan maglingkod. Parang sila lang yung mga malinis. Nagpapatunay po talaga yan na wala silang mga prinsipyo. Talagang gamitan lang ang kanilang politiko, ang politika. Dahil kung meron silang prinsipyo, naku, paano naman nila malulunok yung mga bato nila kay PBBM? Kurakot, takapaglabag ng karapatang pantao, walang college degree, walang kakayahan. Tapos ngayon, magpapataas sila ng kamay sa eleksyon dahil alam nila na administration ngayon si PBBM may pera at may organisasyon para mapanalo sila. Nagpapakita po yan na talagang handa sila na baliwalain ang kanilang mga paniniwala, ang mga kanilang mga paninindigan kung meron man, para lang po maluklok sa pwesto. Sa tingin ko po, nakakasukay ang mangyayaring yan. Nakakasuka po talaga yan. Na parang, wow, demonyo si PBBM, pero sa pagnanasa nila na makabalik sa pwesto, lulukin nila lahat ng mga sinabi nila kay PBBM, makabalik lang sa pwesto. Ang tawag po dyan, gahaman sa kapangyarihan. At paano naman po ang PBBM administration? Abay, ganun din. Kung gano'n nila kinasuklaman yung mga Dilawan at Pinklawan na nagpaalis sa kanilang pamilya nung EDSA, dahil nga alam nila na may banta sa mga Duterte, dahil mga Duterte kinu-question ngayon ang kakayahan ni PBBM na magpatuloy bilang isang presidente, kakalimutan na po nila lahat ng mga masasamang sinabi sa kanila ng Pinklawan at Dilawan at makikipag-isa sila.
Ibig sabihin, pare-pareho silang mga oportunista, pare-pareho silang mga walang paninindigan, pare-pareho silang mga prinsipyo, magsama-sama kayong lahat. Sa tingin nyo ba, bantayan sa Duterte? Hindi po. Kapag sila nagsama-sama, alam na ng taong bayan, nako, wala kayong mga mabuting gagawin. Puro kayo, gahaman lang sa kapangyarihan. Kaya lalong lalakas kung sino man ang sumama sa mga Duterte. Di ba? Alam ko naman, ang siguradong mananalo, yung 3 Duterte at saka yung 3 PDP, 6. 12 lang naman po ang hahalal natin. Di ba? So kalahati ng 12, manggagaling na sa kampo ng mga Duterte. Pero sa lakas po ng ticket ng mga Duterte na yan, meron pa po sigurong 2 hanggang 3 na mga bagitong pangalan na po pwedeng makapasok dyan. So posible po hindi lang 6 ang makukuha ng Duterte, kundi ka hanggang 9. Kapag natuloy po ang plano na talagang sila ay tatakbo. Bakit naman po ihalal ng taong bayan ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? Well, yun nga po eh. Nakita natin ang diferensya ng presidente na Duterte at Marcos. Sa Duterte, tahimik ang mga komunidad, halos na wala ang banta ng droga. Ngayon, ang gulo-gulo ng mga komunidad, ang daming patayan, ang daming krimen, balik na naman ang droga. Noong panahon ng Duterte, darling economy ang Pilipinas, ang ayon sa Moody. Noong panahon ni Marcos, the worst underperforming economy. Noong panahon ni Duterte, napakalakas ng piso. Noong panahon ni Marcos, napakahina ng piso. Noong panahon ni Duterte, merong pagkagutom pero hindi ganun katindi. Noong panahon ni Marcos, pinakamatindi ang pagkagutom sa kasaysayan ng ating bayan. Noong panahon ni Duterte, minumura at hinahamon at sasabihin papatayin ng mga hoarders ng mga bigas. Noong panahon ni Marcos, lantaran ng hoarding, lantaran ng smuggling dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. At huwag nating kalimutan, noong panahon ni Duterte, hindi siya nangako ng 20 pesos kada kilo ng bigas. At noong panahon ni Marcos, nangako siya ng 20 pesos kada kilong bigas na nawala na po na parang bula. Yan pong dahilan kung bakit talagang pwedeng magkaroon ng hindi lang 6, hindi lang 9, baka po pwedeng mas-sweep pa ng mga Duterte yan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, mantakin ninyo, pinakamatindi ngayon ang kagutuman sa ating kasaysayan, talagang isusuka ng taong bayan ang mga kandidato ng administrasyon, ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Tama ba ako mali? Hindi po pwede magsinungaling ang sakit ng tiyan dahil sa gutom. Yan po talaga ang katotohanan. At huwag nating kalimutan, nung panahon ni Duterte, may na naging dahilan para umusbong ang kalakalan, dumami ang mga kapital ng mga Tsino sa Pilipinas, at napakadaming mga turistang nanggaling sa China. Nung panahon ni Marcos, nawala lahat ng kapital galing sa China, nawala mga turista, at bumaba po ang kalakalan. Nangangalahati na lang po ating ine-export na mga saging sa China, naunahan na po tayo ng Vietnam as the number 1 supplier of saging. So hindi po ito personality-based. Ito po ay performance-based. Ang Duterte po ay brand. Subok ng brand. At pinagkakatiwalaan ng brand. Ang Marcos, bagamat pinigyan po ng pangalawang pagkakataon, sa kasaysayan, dahil nga po sinipa na nung unang Marcos Sr., nabigo po ang tao. Dahil alam nila, nabudol sila. Alam nyo, magpapasurvey po ako. Ang tanong, kung pwedeng mag-eleksyon muli at tatakbo si Bongbong Marcos, iboboto mo ba siya uli? Ibig sabihin, feeling mo ba nabudol ka? Sa tingin ko po, overwhelming ng mga Pilipino ay magsasabi, opo, nabudol ako. Well, wag na po kayo mag-alala dahil natapos na ang 2 taon. Malapit na po maghusga ang taong bayan. Dahil ang issue ngayon ay yung estado ng pag-iisip ng presidente. Nasa tama ba siyang pag-iisip? Dahil ang mga taong nasa tamang pag-iisip, ayaw ang gyera, mas ninanais ang kapayapaan na hindi po nangyayari ngayon sa sigalot natin sa China. Lahat po ng mga nasa tamang isipan,
hindi po makikipaggera, lalong-lalo na kung wala tayong kapag-asa na manaig sa gerang iyan. Ano po ang inyong mga take, mga kababayan? Tignan po natin ang inyong mga komento sa araw na ito. Sino mauuna? Si Lorna Emen, si Tililing, nag-aw-aw na naman, ayaw nila tigilan ng Duterte. Naku, walang mananalo. Basta Duterte pa din ang mahal ng tao. Tingin ko rin po tama yan. Jojo Pintor, attorney, kahit nagsani pa sila yan, mga walang palabra de honor. Okay? Neng Nielsen, talagang si Liza Tanas ang problema ng bansa. Dapat sa kanya itapon sa Ilog Pasig. Ay talaga. Tess Alavora Yap, hindi naman sila mananalo, kaya nga panic sila. 1st of May, bring it on! Magsama-sama sila lahat. Iuna sa gera. Oo nga naman, unahin din sila sa gera. No? Martin Buising, hello po, goodness. We hope to see the 3 Duterte in the Senate. Neng Nielsen, Attorney Roque, tumakbo po kayo sa Kongreso para merong kakampi ang taong bayan. Mukha pong yun ang aking magiging desisyon. Huwag kayong mag-alala, anunsyo ko po yan. Cesar Soberano, hanap na naman ang magandang pamumuno si Presidente Duterte. Duterte to the Senate and Sara to the Presidency. Myra Pascua, grabe, magtulong-tulong pa sila. Flash lahat yan sa Inidoro. Kaviana Latzivara, if Madam Len will do that, it only goes to show that she was a liar since puro propaganda, puro paepal. Okay. Emelita, hello Attorney Roque, ingat po sa biyahe kahit po magsanib puwersa lahat sila, walang panama sa mga Duterte. Watching from Vienna, Austria. Oy, huwag ka mawawala sa Maisog, Vienna. Sa 28 po yan, bukas. Pagdating ko, diretso na ako sa Maisog. Okay? Tapos, Myra Pascua, wala talagang utang na loob si Kuting, ang kapal ng mukha ng magnanakaw na yan. Okay? Kennedy S. Wagen, Sir Harry, may unyango po pala ulit ngayon sa PDP na. Totoo po pala, sinabi ni Jing Paras, si Tolentino, mangga din pala. Ay talaga. Caballas ELC, si Tolentino, wag na ibalik sa 2028. Dilawang tunay yan. 2025 po ang kanyang takbo, hindi 2028. Raymond Benito Belen, Spokes Good PM, ano po ba ang pakiramdam ni Disbard Gadon? Ngayong kasama na niya si De Lima. MAC Suke, good evening Spokes. Kahit colors of the rainbow sa pagsani puwersa nila, basta may Duterte 3 sa 2025 senatorial elections. Okay. Maripakit na ko, Sir Harry. Maripakit na, Sir Harry, baka dayain nila halalan Simbakol. Well, nandiyan naman po si Gletchong para magbantay. Okay. Coach Kane 23, vote straight na lang po tayo, attorney, kung gusto nila talaga natin na tunay ng pagbabago. I agree po. Kiara Dizon, aalis daw sa PDP si Tolentino. Okay lang. Yoko din sa kanya. Marites Esmundo, dapat kasi EDSA 3 na, bangkasi na ang Pilipinas. Bakit? Ang sabi po ng Korte Suprema, ang people power, hindi po illegal. Kaya nga po, bantayan natin ang mga susunod na kabanata. Ian de Guzman, hello po, regarding sa pagpapatawag kay PRD sa House Pro, paano po kapag pinilit siya at pinadalhan ng arrest po? Kasi ganun nakagarapal ang House di sasama tayo lahat sa kulungan. Meron kaya silang kulungan na napakalaki na po pwedeng lahat ng suporte sa Duterte mapasama sa kulungan. Di ba po? Okay. Mary at 7778, very sure win. The Dutertes are our only hope. We will vote the 3 Dutertes and strongly support all the Dutertes all the way, always and forever. Miss Beauty, nung panahon ni Duterte, pinakulong ang mga bangag. Nung panahon ni BBM, pinalabas ang bangag at pinatakas. Okay. Raymond Benito Belen, Spokes, ano po masasabi nyo sa isang vlogger, announced host, na sakim di umano ang mga Duterte ayon sa kanyang vlog? Pabayaan nyo na kanyang puto de vista yan. Ang tanong, sino nakakarami? Mga sumusuporta kay Duterte, sumusuporta sa mga nagsanib puwersta na wala po mga paninindigan. Diba? Sara Coffee Shop, nayanig ang Team Bangag dahil sa pasabog ni VP Sara, pati tulog na bias mainstream media nagising. Okay. Ni Kimura Dolores,
Si Saba, pwede pong pumalit kay Remulla. Salamat po, Attorney Harry Roque. Sino ba si Saba? Hindi ko alam yun talaga, ha? Text nyo nga sa akin kung sino yung si Saba, ha? Si Babeth Albano Marshall, Attorney, only in the Philippines lang talaga ang may mga convicted ay tatakbo sa Senado. Yun nga po, malungkot. Kennedy Aswagan, Sir Harry, out of the topic po, hindi ba po pwedeng dalhin ang kaso ni De Lima pagdating ng panahon sa Supreme Court? At pwede po bang bumaliktad ulit ang testigo laban kay De Lima? Alam niyo po, yan ang patunay na talagang magsasani puwersa ng LP, yung acquittal ni De Lima. Bakit po? Kasi dapat may ginawa ang mga piskal na sa ilalim ng DOJ, di ba? Para nga po, una-una, mapalitan sana ng West o di naman kaya, questionin nga, labanan yung tinatawag nilang demurrer. Hindi na po lumaban eh. So talagang gusto nila talagang mapalaya. Kaya nga po ako, naniniwala, hindi na po talaga oposisyon ang LP. Evelyn Santos, walang president na mas gusto mamatay ang mga tao, sinasakupan niya at siya ay siguradong ligtas ang pamilya niya. Oh, well, meron po akong alam na isang presidente ganyan. Okay? Irene Lavastida, si Saba, si De Lima din yon. Yung pala yun, Saba. Okay. J. Lord Melencio Padillo, what can say, Attorney Harry, about the news just exposed by Senator Antiveros on this identity of Mayor Alice Guo? Ay, di ko po alam. Basta ang sa akin lahat dapat napatunayan sa hukuman. Okay? Lahat po yan dapat napatunayan sa hukuman. Cherry Maki Piwada, magulo po ang utak ni PBBM pabago-bago. Pati si Tatay Digong ipakukulong sa kakampi si De Lima. Okay. Dami yung mga komento ngayon. Feel nyo ha. Eri Marisawa, tama po. Budol talaga kami. Nangampanya kami dito sa Nagoya, Japan. Akala namin ay maging maayos ang Pilipinas at para makapante ang pamilya namin dyan sa Pilipinas. Well, lahat po tayo nabudol. Sphinx, tama kayo, Attorney. Wag lang sana dayain ang botohan. Miss Beauty, Duterte lang ang may malasakit sa taong bayan. Okay. Blingo Blue, tama, taga Visayas po ako. Attorney, talagang ramdam po namin ang pagmamalasakit PRRD sa bansa. Tong Decento, 2025 senatorial candidates, baka sakali ito ang mga makamasa. Sana tuluyan na nilang i-repeal ang MOOE. Rodrigo Duterte, Paulo Duterte, Sebastian Duterte, Glenn Chong, Trixie Cruz Angeles, Harry Roque, Vic Rodriguez, Lorraine Badoy, Eric Celis, Persida Acosta, Rodete Marcoleta, and Sal Panelo. Hoktua, gusto ko sana gawa ng hakbang mapaalis ng BBM para may panahon pa para mapaalis mga military ng Amerika at mga gamit pandigma nila before it's too late. Time is ticking para ma-avoid ang gera. Totoo po yan. Katotohanan po ang gera. Gaya ng gurgur is for real. John Pepe, tahimik ang mga rebelde na basa Senado at Congress na dami ng Amerikano sa Pinas. Bakit di sila nagra-rally? Nakakabahala nga po ang dami ng mga kasundaluhang Amerikano ngayon. Aurelia Zenia, a blessed evening. Attorney Harry Roque, God bless you po. Nakahabol po rin sa live. Maaga nga pong live ko kasi papunta na ako ng airport. Sabi nung kasama ko, dapat alas 8 nandun na ako. Tama ka dyan, tama analysis po. Duterte, tunay nagmamahal sa bayan. Sila iboto natin. Okay? My love, CMTT. Great day, Spokes Harry. Birds of the same feather. Ha ha ha. You know na. Oo nga, I know na, my love, CMTT. Okay? Raymond Benito Belen, kung arestayon si PRD ng House, edi binigyan nila ng venue ang maisog sa NCR. Oo nga! Doon tayo sa Kamara magmamaisog. Well, maraming salamat po ha kasi kinakailangan ko na rin tumakbo dahil ako po ay mag-check-in na. Pero syempre, bago tayo umalis pa Europa, kailangan muna tayo po ay magdiskurso sa issues na mga nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik at please po if you have not followed me, like me, or subscribe, please do so on Facebook, on TikTok, and on Instagram. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye.
If you're a business owner, then animated explainer videos are the best way to capture attention, get more followers, and drive more sales. They're engaging to watch, super shareable, convert better, and make you feel like you're watching a Pixar movie, which is why they're used by massive brands like Google, Amazon, and Facebook. The problem is they can cost. Hi there, welcome back. You're watching India Tonight with me, Sumita Karir, and our top story tonight, well, South China